apektado ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bayan at lalawigan sa bansa. Partikular na naapektuhan ng mapagbaha ang ilang mga barangay, bayan at lungsod sa 12 lalawigan mula sa Regions 1, 5, 7, 8, 9, 11, ARMM at Caraga Region. 7 katao ang iniulat na nawawala sa Eastern Samar habang 2 naman sa Leyte. Sinabi ni Cagayan de Oro City Mayor Constantino Haraula na 12 hanggang 15,000 pamilya na sa kasalukuyan ang naaapektuhan ng pagbaha dulot ng bagyong Auring na nakaapekto sa bansa 2 linggo na ang nakakaraan at ng patuloy na pagbuhos ng malalakas na ulan. Ayon kay Haraula, ang pag-ulan sa syudad ay pabugso-bugso mula sa mahina hanggang sa malakas na buhos sa nakalipas na ilang araw na nagdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar. Pabalik-balik anya ang paglakas ng ulan. Mawawala ng 1 hanggang 2 oras, pagkatapos ay babalik na naman. Sinabi ng alkalde na ang huling pagkakataon na naranasan ng syudad ng katulad na malakas at tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan ay noong 1957. Umapila siya ng tulong na pagkain at damit para sa mga pamilyang naaapektuhan ng pagbaha na umaabot na ngayon sa 15,000 sa Cagayan de Oro pa lamang. Sinabi ni Haraula na nakiusap na rin siya kay Pangulong Arroyo na magpatupad ng total logging ban at land conversion ban sa syudad at sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang kakulangan anya sa rainforest ang naging dahilan ng nararanasan nila ngayong malawakang pagbaha. Samantala, napilitan si Pangulong Arroyo na kanselahin ang isang bahagi ng kanyang biyahe sa Mindanao dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan. Hindi natuloy ang pagbisita ng Pangulo sa Misamis Oriental at Malay-Balay, Bukidnon. Samantala, sinabi ng Philippine Coast Guard na nailigtas na ang 9 na mangingisdang lula ng isang hindi rehistradong bangka na lumubog dahil sa malalaking alon. Ayon kay Coast Guard Commandant Vice Admiral Wilfredo Tamayo, ang 9 na hindi muna niya pinangalanan ay na-rescue sa Talicod Island sa Davao del Norte. Samantala, sinabi ni Tamayo na minomonitor ng Coast Guard ang mga lugar sa Bicol na apektado rin ng flash floods. Kabilang dito ang mga coastal communities sa Camarines Norte, kabilang ang mga bayan ng Daet, Talisay, Basud, San Vicente at Pinzon. At ang low-lying area sa Catanduanes, kabilang ang mga bayan ng Baras, Bato, San Miguel at Viga. Ilang pang flight ng Philippine Airlines at Cebu Pacific Airlines ang kinansela dahil sa masamang kalagayan ng panahon, partikular sa hilagang bahagi ng Mindanao. Ayon sa Manila International Airport Authority, kanselado na mula pa kaninang alas 9 ng umaga ang mga biyahe ng eroplanong patungong Cagayan de Oro mula sa Maynila at Cagayan de Oro patungong Maynila. Ang mga ito ay mga PAL flights PR 1817, 1827, 181, 182 at PR 281, 282. 2 flight naman ng Cebu Pacific na patungong Cagayan de Oro at pabalik ng Maynila ang kinansela. Ang mga ito ay ang Cebu Pacific Flights 5J381 at 382. Mahigit sa 1,700 pasahero ang stranded na naman sa mga pantalan sa Bicol Region. Ito ay matapos kanselahin ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng mga pampasaherong barko at iba pang bangkang demotor dahil sa malalaking alon sa karagatan at malalakas na ihip ng hangin. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 1,500 pasahero ang naiipit ngayon sa pantalan ng Matnog sa Sorsogon dahil sa masungit na panahon. Mahigit naman sa 100 pasahero ang stranded sa pier ng Tabaco, Albay, habang ang iba pa sa mga pasaherong hindi makabiyahe ay matatagpuan sa mga pantalan ng Legazpi City at Virac sa Catanduanes. Stranded din ang 34 na mga pampasaherong bus na biyaheng Visayas at Mindanao Region, gayon din ang mga truck at ang mga light vehicles na isasakay sana sa mga ro-ro vessels. Susunod, isa pang miyembro ng Sandigan Bayan Special Division na nag-convict kay dating Pangulong Estrada